Paano kung nanalo ka ng napakalaking premyo sa loto, pero napunit ang iyong ticket? Ano ang dapat mong gawin? Paano kung sa'yo nangyari yan na pagkatapos mong malaman na ikaw ay nanalo ng jackpot prize na at least 12.3 million pesos, no? Yung ticket mo nalukot, nasira, or partially burned dahil sa kagustuhan mong maipresenta ito ng napakaganda. Medyo pinalansya mo, di ba? At sa kasawiang palad, medyo nasunog at hindi na makita ng malinaw na ikaw ang nakakuha ng winning combination. At pagpunta mo pa sa PCSO, definitely, ikaw ay tatanggihan na makakuha ng premyo sapagkat malinaw naman talaga na nakasulat sa likuran ng ticket na kapag ikaw ay nanalo at nagkiklaim ng premyo, kailangan walang punit, hindi crumple dyan, or sa madalit salita, hindi na-deface yung iyong winning ticket. Pero hindi yan ang nangyari kay Antonio Mendoza. Nanalo ng 12.3 million sa kabila ng ang kanyang ticket ay partially burned na. Yan po ang pag-uusapan natin dito sa episode na to, na kapag ikaw ay nanalo sa loto, ipaglaban mo. Ganyan po ang nangyari kay Mr. Antonio Mendoza sa kaso ng PCSO versus Antonio Mendoza. Kasi ito si Mr. Mendoza nung manalo ng 642 Lotto draw na nagkakahalaga ng 12.3 million ay sa labis na tuwa ay pinahawak sa kanyang granddaughter yung winning ticket at kaya lamang yung apo ay kinrampol yung ticket at ito naman kanyang anak sa sobrang excitement at natakot, no, yung winning ticket dinala doon sa kabayo, doon sa plantsahan at tinakpan ng manipis na tela, kanyang pinalansya sa pag-aakalang maiuunat niya yung winning ticket na merong winning combination. Kaya lamang pagtanggal niya ng tela, ayun, kitang-kita, partially burned, nangitim yung kalahati ng ticket at yung winning combination, dalawa na lamang or tatlo na lamang yung nakikitang nanalong numero. At yung tatlo or apat ay hindi mo na talaga mabasa. Pero hindi nawalan ng lakas ng loob itong si Mr. Mendoza dahil naniniwala siya nakita nila panalo sila, dumiretso sa PCSO the following day at pinipresenta yung kanyang winning combination. Ngunit tinanggihan siya ng PCSO dahil maliwanag naman nakasulat sa likuran ng ticket na nagsisilbing kontrata, no, between the bettor and the PCSO office na kung sakasakaling mananalo ka, kailangan ang iyong ticket hindi lukot-lukot, hindi napunit, lalong-lalo na dapat hindi partially burned. So, the PCSO office refused to grant the winning jackpot na nagkakahalaga ng 12.3 million. So, kaya nga lamang ito si Mr. Mendoza kumonsulta sa abogado. Okay, bumalik sila at binusisi ang record ng PCSO pagkatapos kumuha ni Mr. Mendoza ng mga testimonial galing sa mga kamag-anak at mismo doon sa loto, no, booth na kanyang tinayaan. Dahil ma-check mo yan sa computer anong oras ka tumaya, kailan ka tumaya, ano yung tinayaan mo, pwede kang humingi doon ng certification na magpapatunay na may nanalo. Doon nang galing yung nanalong winning combination sa 642 draw. So ngayon, ang ginawa ng PCSO, chinik din naman ang legal department nila. At napatunayan nga na consistent yung mga testimonya, yung mga ipinakitang ebidensya ni Mr. Mendoza na siya nga ang lumilitaw na nanalo. Kaya lamang, nanindigan pa din ang PCSO na hindi nila ibibigay yung napanalo ng 12.3 million kasi nga ang ginigiit nila, no, dapat ipresenta mo yung original document or yung original winning ticket na walang sira, hindi lukot-lukot, hindi partially burned, na magpapakita talaga ng winning combination.
ito ay nakarating pa nga sa Kongreso, no, na may mga 10 taon na nakakaraan sapagkat nagreklamo si Antonio Mendoza at nakuha nga ang atensyon ng Games and Amusement sa mababang kapulungan. At in-order nga ng Kongreso na bayaran, no, si Mr. Antonio, kaya lamang lumaban ng PCSO hanggang itong si Antonio Mendoza nag-file ng specific performance sa Regional Trial Court upang mapuwersa ang PCSO na magbayad ng 12.3 million dahil naniniwala siya. Siya ang nanalo. Kaya lamang kinontra ng PCSO. Although sa RTC nanalo siya ng kasong specific performance. Alam niyo itong specific performance, usually ang kaso na to pinapile doon sa mga bilihan ng lupa, no? Buyer and seller case usually yan. Pero dito, lotto case nangyari itong specific performance. So sa RTC, nanalo si Mr. Antonio. Sabi ng mababang kapulungan, okay, if Mr. Antonio cannot present the original writing or the document, yung original lotto, then secondary evidence may be considered as admissible as an evidence dito sa korte na to. So, yun din ang sinabi ng Court of Appeals na mag-apila itong PCSO. Pero nung makarating sa mataas na hukuman sa ating Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, the best evidence rule will not apply in this case. Alam nyo ba yung best evidence rule? Ayan yung minsan ay tinatawag nating the original document rule. Na kung saan, kapag may kaso at kinakailangan na magpresenta ng ebidensya na yung original writing, yung original document ay dapat maipakita during the trial of the case, ay ipakikita mo talaga yung original document para lalong-lalo na if the subject of the inquiry is the content of the document. At puwera na lamang kung yung original document ay hindi na available dahil ito ay nawala, nasira, na-destroy, or can no longer be obtained. Then secondary evidence may be considered as an evidence. No, kaya ito yung sinabi ng lower court, RTC and Court of Appeals. Pero pagdating sa Korte Suprema, sabi niya, hindi applicable ang best evidence rule dito. Maging secondary evidence, hindi din mag-a-apply sa kaso na to. Sapagkat dito, hindi naman yung content of the original document ang pinag-uusapan. Sa katunayan, doon sa mababang kapulungan, ay sa mababang hukuman, ang ina-assail ng PCSO is not the content of the original document, but the fact or the existence of the winning ticket. Pag yun ang tinitira mo sa husgado, yung fact or existence of the winning ticket, then the best evidence rule will not apply. Neither the secondary evidence, no? So, yun ang sinabi ng ng ating Korte Suprema. Okay, bilang halimbawa, no, sa isang kaso, kung ikaw ay tumitistigo na si Juan ay nagbayad na ng utang kay Pedro, pwede mong sabihin na maraming nakakitang tao at sa katunayan nung inabot mo yan, 3-4 na taong nakakita na ikaw ay nagbayad ng pagkakautang. So dito, hindi kailangan yung best evidence rule sapagkat ng pinatutunayan mo dito ay may nakakita na ikaw ay nagbayad na ng pagkakautang. Pero ang sitwasyon ay magbabago kung ang gusto mong patunayan ay yung pagbabayad mo ng utang ay may corresponding issuance of receipt o may resibo. Pag sinabi mong nagbayad na ako, katunayan ito yung resibo at nakalagay sa resibo na ako ay nagbayad na ng halagang 1,000,000 piso noong September 1, 2021 at ang nag-receive ng kabayaran ko sa pagkakautang ay si Juan de la Cruz. Sa ganyang sitwasyon, yung best evidence rule ay magkakaroon ng application sapagkat ang subject of the inquiry yung nilalaman ng resibo, yung original document, yung original na resibo. Para malaman kung talaga nga nagbayad, sino nag-receive, anong araw, magkano ang binayaran mo. So, in that case, the best evidence rule will apply. So, pero doon sa naunang, halimbawa, testimonial evidence ang mag-a-apply doon.
So going back to this case of Antonio Mendoza versus PCSO, no? Sabi ng Korte Suprema, hindi mag-a-apply ang principle of the best evidence rule sapagkat hindi naman pinag-uusapan dito yung content of the original document. In fact, during the trial, ang ina-assail ng PCSO is either the execution or the existence of the document, yung winning lotto ticket. In fact, hindi nga na-present during the trial yung winning lotto ticket. So, sabi ng Korte Suprema, sapagkat marami namang testimonial evidence, circumstantial evidence na prinisinta si Mr. Antonio Mendoza na naging consistent doon sa database record ng PCSO, so makatarungan lamang na ibigay ang premyong 12.3 million kay Mr. Antonio Mendoza. Kaya kung kayo ay tataya ng loto at kayo yung nanalo ng jackpot prize at medyo nalukot, napunit or partially burned ang inyong winning ticket katulad na nangyari dito kay Antonio Mendoza, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ipaglaban ninyo ang inyong napanalunan sapagkat karapatan po ninyo yan ayon sa ating batas. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, hanggang sa susunod na episode. Pero huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel nang para naman na ma-notify kayo ng aking mga susunod na episode na kapupulutan po ninyo ng karagdagang kaalaman. Marami pong salamat sa inyong lahat.